Good day, sir. I am Ekbi Punsalan from BScream 1 Charlie. This is my video presentation about 4-pillar correction. Correction is the fourth component of the criminal justice system. Hindi lahat ng mga tao na nag-entry sa criminal justice system ay nakakaabot dito. Dahil yung iba hanggang sa court lang. Nadi-dismiss agad ng court yung kaso nila or may patunay na not guilty. So, ma-i-skip sila sa pillar na to at diretso sila sa fifth pillar, which is yung community. Ang correction ay yung role nito ay i-supervise at ikulong yung offender, at layunin nito ay tulungan, baguhin o ibalik sa dating pagkabuo ang mga convicted o nakakulong na offenders para i-prepare sila sa kanilang paglaya pabalik sa community at pagkatapos na nilang i-serve yung sentence nila. Yung institutional correction, ito yung may rehabilitation or magtitake ng sentensya mo sa loob ng kulungan, like prison or jail. Sa non-institutional correction naman, ito yung isi-serve mo yung sentensya mo pero hindi ka nakakulong. Nasa labas ka lang o nasa community pero under penalty ka pa rin. Binigyan ka lang ng kondisyon ng korte. Bago pa dumating yung age of felony, ang pinaka-purpose ng pagbibigay ng penalty ay punishment. Dito tayo sa purpose and objective of modern correction. Number 1, retribution. Ito yung pambawi o ganti. Yung pagkakakulong ay magsisilbing kabayaran ng offender sa biktima at pamilya ng biktima na ginawa niya ng krimen. Ito yung magsisilbing hustisya. Number 2 is deterrence. Kung baga, ito yung magsisilbing babala o panakot sa mga tao na nakagawa o nakaranas na ng makulong o nanggaling na sa kulungan. Tinatawag din ito na psychological deterrence kasi yung takot nila ay yun yung magiging anxiety nila dahil alam nila yung sistema sa loob. Magkakaroon na sila ng takot na gawin ulit o gumawa pa ulit ng krimen. Yung deterrence, hindi lang ito para sa mga nanggaling na sa kulungan, kundi para lang doon sa nanggaling sa kulungan, kundi doon sa magiging offender pa lang o gagawa pa lang ng krimen. Magsisilbing babala o panakot ito sa mga consequences ng gagawin nila. Number 3 is isolation. Yung objective nito ay i-separate o ilayo yung mga offender o yung mga nakakagawa ng krimen para proteksyonan yung ibang tao na hindi lumalabag sa batas. Number 4 is reformation. Ito yung uri ng pagdidisiplina sa loob ng kulungan kung may mga priso na matitigas talaga yung ulo na kahit alam nila na bawal yung ginagawa nila, ginagawa pa rin nila. So, ginagawa nila dito ay nilalagay sa batolina, solitary or confinement or Bartolina. Ginagawa nila ito to reform o ipaalam sa tao na mali yung ginawa niya. At para iparealize doon sa tao na hindi niya na talaga ulitin yun. Number 5, rehabilitation. Ikukulong ang tao sa isang usual place. At kapag nirehab ka, hindi ka lang basta-basta ikukulong sa isang sulok, kundi may mga program na gagawin sa'yo para kahit nasa loob ka, may mga matutunan ka na skills, knowledge, through training na makakatulong sa'yo
para mabago ka, para paglabas mo ay hindi ka na ugaling kriminal. Number 6 is reintegration. Ang purpose ng reintegration ay naglalayon na baguhin ang criminal behavior ng isang tao. Ang pinaka-purpose nito ay baguhin ang tao para maging isang productive. Hindi nila hayaan na dadaan sa kanila ang isang tao at paglabas, kriminal pa rin ang ugali. Gusto nila na pagbalik ng isang tao sa community ay magiging useful na siya at hindi na siya babalik sa dati. Ang penalty ay may dalawang klase, criminal liability at civil liability. Ang criminal liability, ito yung yung sentensya o yung penalty sa'yo. Kunyari, yung panahon o taon ng pagkakakulong mo. At yung civil liability naman, ito yung kapag nakagawa ka ng krimen, ito yung mga bayarin o fines mo. Kumbaga, kapag nakagawa ka ng krimen, bayad ka na, kulong ka pa. Justification for penalties. Number 1 is presumption. Number 2 is self-defense. Number 3 is reformation. Number 4 is exemplarity. Number 5 is justice. Yung sa presumption ay ito yung nag-i-impose ng penalty para ma-prevent yung danger, panganib o pinsala na magagawa ng tao sa society. Kaya ginawa yung penalty at punishment para matuto tayo na i-prevent yung mga criminal action. Kasi kapag walang mga penalty o magpapataw ng kaparusahan sa ginawa mong kriminal, gagawa pa rin yung mga tao ng kriminal kasi wala namang magpaparusa sa kanila eh. Diba? Number 2 is self-defense. The purpose of government is to protect from those who commit crimes. Kaya nga ang purpose ng government is to protect us from those who commit crimes. Kaya ginawa ng government yung self-defense ay para protektahan tayo sa mga kriminal. Number 3 is reformation. Ang purpose ng penalty ay reform ka, hindi para pahirapan ka o anuman, kundi para tulungan kang magbago. Number 4 is exemplarity. From the word example, ang objective ng penalty ay gawing example ang mga taong naparusahan para ma-discourage ang mga tao na at matakot na gumawa ng krimen. Number 5 is justice. Magsiserve ito as a revenge o ganti at parusahan ka dahil sa krimen na ginawa mo. Pinahirapan mo yung taong ginawan mo ng krimen, so papahirapan ka din ng batas. Ibabalik sa iyo yung pakiramdam na ibinigay mo sa biktima. Condition of penalty. Number 1, judicial legal. Sinabi dito na ang pwede lang mag-impose ng penalty is yung proper authority, which is ito yung judge o yung hukom. At dapat yung penalty na ipapataw ay legal din na nakasaad sa batas at na aayon sa krimen na nagawa niya. Number 2 is definite or exact. Yung kung ano yung karapat-dapat na penalty doon at yung civil liability niya, dapat yun lang, malinaw at hindi malabo. Number 3, commensurate. Pantay dapat yung parusa na ipapataw sa iyo sa krimen na ginawa mo. Number 4, personal. Kung sino lang ang gumawa ng krimen, siya lang ang dapat na parusahan. Number 5 is equal. Mayaman man o mahirap, kailangan pare-pareho pa rin yung penalty na ibibigay sa iyo. Kahit mayaman ka man, kung may krimen ka na nagawa, hindi pwedeng yung
measure ng punishment na ipapataw sa'yo ay mababa lang. Kung ano yung punishment na na binigay sa isang mahirap, ay kahit mayaman ka, ganun din dapat yung ibibigay sa'yo. Institutional correction. Receiving of convicted person, checking of papers. Number 2, ito yung papel na ibibigay doon sa kulungan at uutusan yung kulungan na i-serve yung sentence. Kapag ang tao ay na-convict na, automatic na yun na ibibigay na yung commitment papers. Number 3 is identification of prisoner. Kailangan mong i-identify sa papel na kung yun nga ba talaga ang tao na yun. At pagkatapos nun, ito na yung searching. Kakap ka pa na para malaman kung may mga dala-dala ka na kung ano-ano. Number 5 is briefing and orientation. Orientation ng rules and regulation or patakaran sa loob ng kulungan. At sa correction, meron doong RDC o Reception Diagnostic Center. Mag-i-stay ka ng 60 days para obserbahan at malaman nila yung necessary na program na gagawin sa'yo para mapabilis yung pagbabago sa'yo. Ito naman yung 7 prison penal farm in Philippines. Number 1 is San Ramon Prison Penal Farm. Number 2, Iwahig Penal Colony. Ito yung nasa Puerto Princesa. Number 3, Correction Institution for Women or CIW. Number 4 is Davao Penal Colony. Number 5, New Bilibid Prison. Number 6, Sablayan Prison and Penal Farm. Number 7, Leyte Regional Prison.